Davao City, the newest, the hottest FM station. This is DZDG 96.7. Mula sa newsroom ng D veteran broadcasters take the helm, delivering the latest and the hottest news here and abroad. Magandang umaga, Pilipinas. Start your day well-informed and aware sa mga pangyayari sa komunidad, sa bansa. Retired Executive RTC Judge Romy Villanueva Kami po ang inyong tagapagbalita, Romy Villanueva. with former Professor Ben Del Mundo. Romy and Ben at your service. Mondays to Fridays, 7 a.m. to 8:30 a.m. Dito lang sa main source of news and public affairs on air. DZDG FM 96.7 Destiny Radio. Mula sa newsroom ng DZDG 96.7, sumasa inyo ang Balitang Balita. kasama nyo ang inyong tagapagbalita. Ben Del Mundo. Sa ulo ng mga balitang balita sa araw na ito ng Martes, ikasyam sa buwan ng Hulyo, taong 2024. 10 milyong pabuya alok laban kay Quiboloy. National Press Club o NPC magsasampa ng reklamo laban kay Cayetano. Senator Binay inireklamo na sa Ethics Committee si Senator Cayetano. Jobless o walang hanapbuhay ng mga Pinoy, sumipa sa 2.11 million. 44% ng mga Pinoy tiwalang gagandang buhay sa susunod na 12 buwan. Fact-finding committee binuo laban sa kandidatura ni suspendidong Alice Go. Depensa ng Pilipinas at Japan, paiigtingin. 4.4 million na 4Ps pwedeng magmiyembro ng SSS. Health promotion inilunsad ng Quezon Solon. Rare phenomena sa kalangitan, namataan sa Ginyangan, Quezon. Isa namang lalaki ang patay matapos pagsasaksakin ng kainuman sa lungsod ng Lucena. Lalaking wala sa tamang pag-iisip ng gugulo sa Lukban, Quezon. Isang bahay sa Lopez, Quezon nasunog dahil sa clip fan. Pamahalang panlalawigan ng Quezon patuloy na namamahagi ng tulong pinansyal. At sa ating editorial, krimen dito, krimen doon. Balitang Balita. Ang balitang balita ay nihatid sa inyo ng isa sa ating mga tagapagtaguyod, ang RV Laborte Development Corporation. At ngayon sa detalye ng ating mga balitang balita. Nagalok si DILG Secretary Benhur Abalos ng 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo at magiging daan ng paghuli sa fugitive televangelist na si Apollo Quiboloy. Magkakaloob din si Abalos ng tig 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng bawat tauhan ni Quiboloy na sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes at Jackie Lee Roy. Una nang nagpalabas ang Davao Regional Trial Court noong April 3 ng pag-aresto kay Quiboloy at kanyang subordinates kaugnay ng kasong paglabag sa Republic Act 76110 o Anti-Child Abuse Law, isang probisyon ng sexual abuse sa mga minor at maltreatment.
Noong April 11, nagpalabas din ang Pasay City Court of Warrant laban kay Quiboloy dahil sa kasong qualified human trafficking na isang kasong walang piyansa. Samantala, pinag-aaralan ng National Press Club of the Philippines o NPC na magsampa ng reklamo laban kay Senador Alan Peter Cayetano dahil sa misleading na sagot ng senador sa hamon ng NPC na pangalanan niya ang ginawang alegasyon na may 10 istasyon ng radyo na nagsasagawa ng scripted interview. Sinabi ni NPC President Leonel Abasola na hindi sinagot ni Cayetano sa panayam sa kanya ng media ang paghahanap ng NPC na linawin ng senador ang naunang pahayag sa pagdinig sa pagtatayo ng bagong Senate building. Noong nakaraang linggo ay nagbangayan sina Cayetano at Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts. Ang mga wikang gaya ng buang o crazy at marites o monger ay ibinato ni Cayetano laban kay Binay na nag-udyok sa senadora na magsampa ng mga reklamo sa Committee on Ethics. Sinabi ni Abasola na sasangguni siya sa bagong nabuong NPC Legal Committee kung ano ang partikular na mga kaso ang kanilang isasampa sa Ethics Committee laban kay Cayetano. Sa hamon ni Cayetano, hinimok din ng NPC si Binay na mag-focus at ibunyag ang katotohanan sa issue. Sinabi ni Abasola ng NPC tulad ng lahat ng Pilipino ay nakatutok din sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagtatayo ng bagong Senate building. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RV Laborte Development Corporation, your partner in progress, developing a better future. RV Laborte Development Corporation, located at Diverson Road, Tayabas City. Balitang Balita. Sa ating balitang lokal, rare phenomena sa kalangitan namataan sa Ginyangan, Quezon. Mula sa labas ng himpilan, ibalita mo Gigi Medinilla. Namataan ng mga residente ng Ginyangan, Quezon ang kakaibang pillar of light sa kalangitan nitong gabi ng Sabado, Hulyo 6. Ang nasabing phenomena ay dahil sa pag-refract ng sinag na mula sa araw sa mga kristal ng yelo sa ibang bahagi ng mundo. Samantala, wala namang dulot na masamang epekto ang nasabing rare phenomena at patuloy itong kinagigiliwan ng mga netizens. Gigi Medinilla nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Gigi Medinilla. Formal lang naghain ng reklamo si Senadora Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes sa Senate Committee on Ethics and Privilege. Partikular na inireklamo ni Binay ang pagtawag sa kanya ni Cayetano ng marites, isang popular na tawag ng mga Pilipino sa mga tsismosa. Binanggit din ni Binay ang akusasyon sa kanya ni Cayetano na nanggugulo sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts tungkol sa mga issue na may kinalaman sa new Senate building. Inilagay din ni Binay sa kanyang reklamo ang pagtawag sa kanya ni Cayetano ng buang. Sinabi ni Binay na maliwanag sa Senate rules na ituturing na unparliamentary ang paggamit ng mga nakasasakit na mga pananalita laban sa kapwa-senador o anumang public institution. Nilabag umano ni Cayetano ang Sections 93 at 94 ng Rule 34 nagbabawal sa paggamit ng Unparliamentary Act at languages sa pamagitan ng kanyang mga statements sa public hearing noong July 3 ng taong ito at Republic Act No. 9710 o Magna Carta of Women. Nauna rito sinimulan ni Cayetano ang pag-imbestiga sa new Senate building matapos ipag-utos ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagrepaso sa halaga ng konstruksyon nito na sinasabing aabot sa mahigit na 23 billion pesos. Sa panayam, sinabi ni Binay na hindi na niya palalampasin ang mga banat sa kanya ni Cayetano. Balitang Balita. Sumipa naman sa 2.11 milyong Pinoy o mga Pilipino walang trabaho ngayong buwan ng Mayo. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang pinakabagong resulta ng Labor Force Survey o LFS. Sinabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, ang 2.11 milyong jobless Pinoy noong Mayo ay mas mataas sa naitalang 2.04 noong Abril.
Nagtala rin ang PSA ng 95.9% employment rate noong Mayo, na mas mataas naman ang bahagya sa 97.7% noong Mayo ng nakaraang taon. Nakapagtala rin ang PSA ng 4.82 million na underemployed noong Mayo o katumbas ng 9.9% underemployment rate na mas mababa kumpara sa 14.6% tally o 7.04 milyong underemployed Pinoy noong buwan ng Abril. Balitang Balita. Balik tayo sa balitang lokal. Isang lalaki ang patay matapos pagsasaksakin ng kainuman sa Lucena City. Iulat mo, Gwen Palero. Patay ang isang lalaki matapos itong saksakin ng kanyang kainuman sa barangay Ilayang Talim, Lucena City nitong Biyernes. Ayon sa sospek, pinilit umano siyang gumamit ng ilegal na droga ng biktima nang maiwan silang dalawa sa inuman. Sa ilalim ng impluwensya ng droga, ilang beses umanong sinabi ng biktima sa sospek na papatayin siya nito habang may hawak-hawak na kutsilyo na nauwi sa pagtatalo. Sinaksak umano ng sospek ang biktima bago pa siya masaksak nito. Nagtungo agad ang sospek sa kanyang kapatid matapos ang insidente at sinabing susuko ito sa kapulisan kung saan doon na rin ito naaresto. Nasa kustudiyan ng mga otoridad ang sospek sa ngayon habang inihahanda na ang reklamo laban sa kanya. Gwyneth Palero, nag-uulat para sa DZDG 96.7, Destiny Radio at Shore Service. Maraming salamat, Gwen Palero. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RV Laborte Development Corporation, your partner in progress, developing a better future. RV Laborte Development Corporation, located at Diverson Road, Tayabas City. Balitang Balita. Naniniwala naman ang may 44% na Pinoy na gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay sa Social Weather Stations o SWS survey na ginawa noong March 21 to 25 ng taong kasalukuyan, 44% din ang nagsabi na mananatili ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan, habang 7% ang nagsabi na lalala pa ang kanilang kalagayan. Nasa 6% naman ang hindi tumugon sa survey. Nagresulta ito ng Net Personal Optimism score na positive 37, optimist minus pessimist na itinuturing ng SWS na very high. Ang 37 plus Net Personal Optimism score ng Pinoy ay 2-point decline mula sa 39 noong December 2023. Buwaba ang Net Personal Optimism sa Metro Manila. Balitang Balita. Pinaimbestigahan na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidatura ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go, na isinasangkot sa operasyon ng Pogo at hinihinalang isang Chinese national. Batay sa memorandum na may petsang July 6, 2024, inatasan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang COMELEC Law Department upang bumuo ng isang fact-finding committee na mag-iimbestiga sa kandidatura ni Go noong 2022 national and local elections. Alamin ng komite kung nagkaroon nga ba ng material misrepresentation sa Certificate of Candidacy o COC na maring magresulta sa paghain ng election offense laban kay Go. Maaari din umano nitong ipagutos ang pagsasagawa ng technical analysis sa mga dokumento na nagtataglay ng fingerprints ng mga rehistradong botante na may pangalang Alice Go upang tukuyin ang kanyang pagkakasala kung mayroon man. Balitang Balita. Isang lalaking wala sa tamang pag-iisip nang gugulo sa Lukban, Quezon. Ibalita mo, Gigi Medinilla. Nagbabala ang mga residente ng Lukban, Quezon patungkol sa paggala ng isang lalaking wala umano sa tamang pag-iisip na nanggugulo sa mga tindahan sa bayan. Ayon sa isang concerned citizen, pag hindi umano nabigyan na limos ang lalaki, ay sinusundan nito ang mga hiningian nito hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Ilang mga netizens din ang nagbigay ng komento patungkol dito na may tulad-tulad na karanasan sa nasabing individual. Sa ngayon, nai-report na ng mga naagrabyado ang akusado sa mga kinauukulan para sa mas malalim na investigasyon. Gigi Medinilla nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Thank you, Gigi Medinilla.
Nilagda na kahapon ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement RAA na naglalayong patasin pa ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ang kasunduan matapos mag-courtesy call si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ang Japanese forces na sumali sa taunang military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos, kabilang dito ang Balikatan exercises. Papayagan din ng Japanese forces na magbigay ng humanitarian assistance sa Pilipinas kapag kinakailangan, lalo na tuwing may sakuna at kalamidad. Kailangan naman na ratipikahan muna ng Senado ng Pilipinas at National Legislature ng Japan ang kasunduan bago ito maging epektibo. Kabilang ng Japan sa hayag ang nagpapahayag ng pagkaalarma sa tensyon sa South China Sea. Balitang Balita. Sa kabilang dako, maaari nang maging miyembro ng SSS ang may 4 milyong beneficiaries ng 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay makaraang lumagda sa isang Memorandum of Agreement si DSWD Secretary Rex Gatchalian at SSS President Rolando Ledesma Makasait sa isang simpleng seremonya sa DSWD Batasan, Quezon City. Niliwanag ni Gatchalian na voluntary lamang o yung mga 4Ps lamang na gusto na maging SS members ang papasok sa programa dahil ito ay hindi sa pilitan. Umaabot sa 570 pesos kada buwan ang pinakamababang monthly contribution ng isang SSS member. Ayon kay Makasait, gagawa ang SSS ng paraan na magkaroon ng unique contribution ng 4Ps o gawing mas mababa o 300 pesos lamang ang kada buwang monthly contribution ng bawat 4Ps at ang kakulangang halaga ay maaari nilang hingin sa mga kongresista at private sector hanggang makagraduate sa 4Ps. Inamin ni Gatchalian na maaari silang mahirapan na himukin ang mga 4Ps na magpamiyembro sa SSS pero ipapaliwanag anya ng gusto ng DSWD sa mga ito ang kahalagahan at benepisyo ng programa. Kinokonsidera nilang ipadaan sa e-wallet tulad ng GCash at PayMaya ang pagbabayad ng buwanang kontribusyon. Aniya kung ang 570 pesos kada buwan ang contribution na kukunin ng isang 4Ps, makaraan ng 10 taon ay maaari itong makakuha ng mula 2,000 hanggang 3,000 pesos na pensyon buwan-buwan. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RV Laborde Development Corporation, your partner in progress, developing a better future. RV Laborde Development Corporation, located at Diversion Road, Tayabas City. Balitang Balita. Balita naman mula sa Lopez, Quezon, isang bahay ang nasunog dahil sa cliff pan. Yan ay sa pagulat ni Bel Marasigan. Sumiklab ang sunog sa isang residential house dahil umano sa clip electric fan sa Barangay Hungo, Lopez, Quezon nitong Sabado, Hulyo 6. Ayon sa report, bandang alas 9 ng umaga nagsimula ang sunog habang idineklara itong fire out dakong alas 9:30. Tinatayang aabot sa halagang 630,000 piso ang halaga ng pinsala ng naturang sunog habang wala namang nasaktan o nasugatan. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa aksidente. Vel Marasigan, nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destin Radio at your service. Salamat, Bel Marasigan. Health promotion, inilunsad ng Quezon Solon. Inilunsad ni 4th District Quezon Congressman Attorney Mike Tan ang Health Promotion Program na magpapabuti sa kalusugan ng mamamayan para mabawasan ang pagkalat ng mga lifestyle diseases tulad ng diabetes, hypertension, cancer at iba pa at mabawasan ang gastusin sa gamutan. Sinabi ni Congressman Mike na magastos ang magkasakit dahil sa maraming abala sa pamilya at hanap buhay. Dahil dito, kaya't hinihikayat ng kongresista ang lahat ng kanyang kadistrito na makibahagi sa health promotion activities para sama-samang itaguyod ang isang malusog at maunlad na pamayanan. Ayon pa rin sa Assistant Majority Leader ng Kamara,
Ang malaking gastusin sa pagpapaospital ay isa sa malaking problemang kinakaharap ng health sector na maaaring masolusyonan sa pamagitan ng mga programa para sa health promotion. Ang aktibidad na tinawag na Health Quezon 4D ay dinaluhan ng iba't ibang sektor mula sa 10 bayan ng 4th District ng Quezon. Tampok dito ang pagsasagawa ng mga pisikal na aktibidad tulad ng spin class, tai chi, isang uri ng kalmadong pag-ehersisyo na naangkop sa lahat ng tao, anuman ang edad, at napatunayang mahusay sa katawan at nakakatulong labanan ng ilang uri ng karamdaman at nutrition seminar. Ipinagkaloob din ni Congressman Mike ang ilang stationary bike sa piling mga bayan na maaaring magamit ng publiko sa kanilang pag-ehersisyo ng walang bayad. Balitang Balita. Sa atin pa ring balitang lokal, pamahalang panlalawigan ng Quezon, patuloy na namamahagi ng tulong pinansyal. Ibalita mo, Bert Abrigo. Magkakasunod na naihatid ang tulong pinansyal para sa mga mamamayan na naapektuhan ng bagyong Agon. Sa pangunguna ni Governor Dr. Helen Tan, katuwang nasyonal at lokal na pamahalaan, ay matagumpay na natanggap ng 1,223 benepisaryo mula sa bayan ng San Antonio, 334 benepisaryo sa bayan ng Sampaloc, at 3,357 benepisaryo sa bayan ng Mauban, ang nasabing tulong o ang Emergency Shelter Assistance o ESA. Ang natanggap na tulong ay magsisilbing bagong panimula upang maipaayos sa mga napinsalang Quezonian ang kanilang mga bahay na nasira dahil sa malakas na paghagupit ng bagyong Agon noong nakaraang buwan ng Mayo. Ipinaabot naman ng pamahalang panlalawigan ng Quezon ang pasalamat sa tanggapan ni Senator Loren Legarda dahil sa binaba nilang tulong na AX o Assistance to Individual in Crisis Situation. Pinasalamatan din ng Department of Social Welfare and Development, Provincial Social Welfare and Development Office at Provincial Treasurer's Office na parating mga asahan sa pagpapaabot ng mga serbisyong lubos na mapakinabangan ng bawat mamamayan sa lalawigan. Bert Abrigo nag-uulat para sa DZDG 96.7 Destiny Radio at your service. Maraming salamat, Bert Abrigo. At ngayon mga kaibigan, sa ating editorial na ating hanguin mula sa pahagang Philippine Star ngayon. Hindi maganda ang mga nangyayaring kaliwat kanang krimen sa maraming bahagi ng bansa. Habang nagkukumahog ang mga ahensya ng pamahalaan para hikayatin ang mga dayuhan na magtungo sa bansa, kaliwat kanang krimen naman, krimen ang nagaganap. Malaki ang impact nito sa mga dayuhang nagbabalak magnegosyo sa bansa. Paano uunlad ang negosyo kung maraming nagaganap na krimen at hindi naman agad malutas ng mga otoridad? Mahirap mag-invest ng pera sa isang bansang walang may pangakong proteksyon sa mga investors. Unang-una lang hinahanap ng mga dayuhang mamumuhunan ay ligtas ba sila sa bansang paglalagakan ng kanilang pera. Ang pagpatay sa magkasintahang Geneva Lopez at kasintahang Israeli na si Yitzhak Cohen sa Kapas Tarlac noong Hunyo 21 ay naghahatid ng pangamba at takot. Gaano na ba kaligtas sa Pilipinas at tila ang pagpatay ay karaniwan na lamang? Natagpuan na ang naagna sa bangkay ni Lopez at Cohen ng Sabado sa isang quarry site sa Kapas. May mga tama ng bala sa katawan. 2 pulis ang suspect sa pagpatay na may kinalaman sa nakasanlang lupa ng dating beauty queen. Bago ang pagkakatagpo sa mga bangkay ng magkasintahan sa Tarlac, 9 na bangkay ng mga dayuhan ang natagpuan sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Ang mga bangkay ay kinabibilangan ng 6 na Chinese, 1 Vietnamese, 1 Malaysian at 1 Japanese. Noong Hulyo 3, 2 bangkay ang natagpuan sa isang bangin sa Sagnay, Camarines Sur. Ang mga bangkay ay 1 negosyanteng Chinese at 1 Chinese-American. Ayon sa Philippine National Police, narito sa bansa ang 2 dayuhan para sa negosyo at mga Chinese din umano ang kausap ng mga ito bago nawala. Dumating ang 2 sa Pilipinas noong June 20. Ayon sa mga kaanak ng biktima, kinidnap ang mga ito ng kapwa Chinese at humihingi ng 5 million Chinese yuan
o katumbas ng 40 million pesos na ransom ang mga kidnappers. Nakapagbigay na umano ng pera ang mga kaanak ng biktima. Ayon sa PNP, walang tama ng bala o anumang sugat ang dalawang biktima. Krimen dito, krimen doon, pawang patayan ang ibinabalita sa TV at radyo. Mula na mag-operate sa bansa ang POGOS, ang Philippine Offshore Gaming Operators, lalo nang dumami ang krimen. Pawang Chinese ang kinikidnap at kapwa Chinese din nila ang nasa likod ng pangingidnap. Ang masakit dito mga kababayan, dito sa Pilipinas, nagaganap ang krimen, kaya sa bansa lumalatay. Mababansagang pook ng kriminalidad ang Pilipinas dahil sa gawain ng mga dayuhan, partikular ang mga Chinese. Dapat nang buwagin ang pogo para maisalba sa krimen ang bansa. At iyan ang kalipunan ng mga balitang-balita na inihatid sa inyo ng isa sa ating mga tagapagtaguyod, ang RV Laborte Development Corporation. Ang inyong tagapagbalita, Ben Del Mundo. Maraming salamat. Good morning, Philippines! Sumainyo ang kalipunan ng mga... Ang tumpak na oras sa buong magandang bagong Pilipinas. Ganap na pong alas 7:33. Mga kaibigan, good morning. Welcome na muli sa ating Romy and Ben at your service. Ang ating pampasigla at masiglang intro music. Ayan, pasok na. Ayun. Woohoo! Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kabarangay, mga kapatid. Kumusta kayong lahat? Mga nanay, mga tatay, mga baby. Ang sarap pakinggan pagka ang sinasabi mo o ang tawag mo sa iyong kakilalang babae, baby. Pakiramdam nila para silang bine-baby. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito ng Martes, July 9, 2024. At sana ho'y gising na kayo at medyo paindak-indak, pasayaw-sayaw sa saliw ng ating intro music. Yan o ang Chinese chicken dance. Hindi pala Chinese, chicken dance. Kumusta mga nagtatrabaho na panggabi, yung night shift? Aba, may plano ho na hindi na kayo tatanggalan ng yung income tax. Hindi na, ililibre na kayo. Libre na. Wala nang buwis ang inyong night shift differential pay. Yung mga graduate ng K-12, kumusta na? Ay sabi nung papalit na secretary ng DepEd na si Secretary Angaray, dapat daw ay magkatrabaho na kayo. Hindi yung hanggang ngayon ay para kayong obigay ni. Obigay ni mami, obigay ni daddy, obigay ni ate, obigay ni kuya, obigay ni ninong. Abay, malapit na maging isang siyudad ang Sariaya. Wow! Okay. Yung bandang huli, medyo mabilis na, no? Nakakahilo na yon. Okay. Ang ating oras, mga kaibigan, alas 7:36 sa buong Pilipinas. Yan, dapat daw itigil ng Energy Regulatory Commission o ERC
patigilin ang Meralco. Oy, Meralco, baka nakikinig kayo. Manila Electric Company, itigil daw niyo ang pagcha-charge sa customers o sa consumers ng 15 pesos na convenience fee para sa online transactions. Ba't nga ba naman nagcha-charge pa kayo sa online transaction ng 15 pesos? Ano ba yan? Sabi ho ni Kongresista Johnny Pimentel, dapat itigil ng Meralco ang tinatawag niyang nickel and diming. Nickel and diming sa mga customers na gumagamit ng online portal para magbayad ng kanilang monthly bills. Siya nga naman, nagbabayad na nga yung mga tao eh. Lalagyan pa nyo ng convenience fee? Pambihira. Meralco is nickel and diming its 7.9 million customers sa pamagitan ng extra charge on top of their actual electricity bills. Pinaliwanag niya na ang nickel and dime ay isang pricing scheme na kung saan ang isang negosyo ay kumukolekta ng extrang small fees o maliit lang na fee for what are supposedly additional services. Sinabi niya na yung naiipong extra small fees, pag binuo mo yan, ay malaking pera yan over time. Siya nga naman. Pero ang sabi ng Meralco, yun daw convenience fee na 15 pesos na sinisingil sa mga consumers na gumagamit ng kanilang online services ay binabayad doon sa kanyang partner na CIS Bayad Center Incorporated. Woo! Maniwala kayo dyan. Bakit po? Ay yung palang Bayad Center, yung CIS Bayad Center, ay actually pag-aari ng Meralco. 95% owned by Meralco itself. O, tamo yung kabulastagon ng Meralco yan. Ha? Ay, ginigisan nyo kami sa sariling mantika eh. O. So, wala hong separate Meralco partner. It is Meralco itself na kumakolekta ng convenience fee. Kaya, tinatawagan ni Pimentel ang ERC na patigil ng Meralco. Alisin yung convenience fee na yan na naging inconvenience sa mga customer na nahihirapan na sa pagbabayad ng elektrisidad at tinatamaan na ng inflation. Matindi yung inflation ngayon eh. Sinabi ho ni Pimentel na sa ilalim ng Republic Act No. 7394 o yung Consumer Act of the Philippines, ang Estado ay may tungkulin na protektahan ang interest ng mga consumers, i-promote ang kanilang pangkalahatang kapakanan o general welfare, at magtakda ng mga standards para sa conduct of trade and commerce. Ngayon pa naman na humihingi ang Meralco ng 25 years na congressional franchise, yung renewal ng kanilang prangkisa, ay ngayon pa sila sumisingil ng ganyan. Ay baka hindi kayo mabigyan ng Kongreso ng renewal. Ha? Tiyak na bubusisiin kayo ng ating Kongreso. Yan. At Meralco, by the way, hanggang ngayon pala, wala pa man lang kayong nilalagay na tent o anumang kanlong dyan sa harapan ng inyong opisina na kung saan nagkukumpul-kumpul ang napakaraming tao na nagtatransact dyan sa inyong opisina dito sa lungsod na Lucena. Expose ang ating mga kababayan sa init ng panahon. Maraming salamat naman doon sa isang puno. May isang puno eh. Nangangalan doon ng ilan. Doon sila sumisilong. Ay pero karamihan nakabiladlad sa initan, mga kaibigan. At pagkaliit-liit ng opisina ng Meralco, hindi nila kaya na papasukin lahat ng mga tao sa loob ng kanilang opisina, kukaya't naroon sa labas, sa initan, ang marami nating kababayan na may transaksyon sa Meralco. Ay, naku naman. Sino bang manager diyan? Maawa naman kayo sa ating mga kababayan. Ay, nagbabayad na nga eh. Nagtatransact na nga eh para hindi maputulan o kaya ibalik yung naputol na koneksyon ng kuryente. Pero bakit naman nyo hinahayaang nakabiladlad sa initan? Ay kung magkasakit yung mga yan, ay yung iba dyan talagang meron ng mga health issues.
PWD, yung iba buntis, yung iba mga seniors, mga may edad na, vulnerable na sa mga sakit. Ibibilad nyo pa sa initan. Wala namang masilungan. Wala man lang kayo mailagay na tent. Magkano lang ba yung tent, ha? Alan, umorder ka nga ng 10 tent. Lalagay natin doon. Donasyon ni Paulo. Ay, naku, Meralco. Ay, may mga kaibigan man tayo dyan sa Meralco eh. Siguro nakikinig kayo, ha? Ay, please naman. Maawa naman kayo, mahabag kayo. Wala ba kayong puso? Buti pa si Alan, 2 ang puso ko. Okay, si Alan Hoy, Pilipino. Yan, laki yan sa farm. Taga-Tayabas yan eh. Parang si Professor Ben. Laki din sa farm. Sa Adventure Farm. Yan. Uy, gusto niyo ng 10 milyong piso? Aba, para kayo tumama sa loto, ha? Pag nakatanggap kayo ng 10 million pesos, yun yung reward. Yan ang reward na naghihintay sa sino man na magbibigay ng mga credible information na hahantong sa pagkakadakip o pagkakahuli sa fugitive na televangelist na si Apollo Quiboloy. Yan nga ba sinasabi ko noon di ba? Ako nagmukhahin yan Siguro narinig ni nakikinig si Secretary Benhur Abalos sa aking programa. Di ba noon pa? Siguro mga 1 or 2 weeks ago, sinasabi ko na, lagyan nyo ng bounty money. Kahit mga 5 million lang. At tiyak na tiyak, may magngunguso dyan kay Quiboloy. Ay pinalaki pa, ginawa pang 10 million. Ay lalo na. Kaya ikaw, Paulo, pag nakita mo si Quiboloy, sabihin mo sa akin, hati tayo, ha? Hati tayo sa 10 million. Tapos, yung mga kasabuat naman ni Quiboloy, yung mga subordinates niya na si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanes, at Jacqueline Roy. Pag nakita nyo, meron kayong reward na 1 million pesos. Basta ituturo lang nyo. Ay tiyak na tiyak yung mga nakapaligid dyan kay Quiboloy. Mag-iisip yan, aba, hindi ako binibigyan ni Quiboloy ng ganitong 10 milyon. Ito na ang pagkakataon ko. Di ba? Alam mo yung reward money, yan ang isang paraan, pinakamadaling paraan para mahuli ang isang kriminal. Di ba? Okay. Sana ho sumuko na si Quiboloy. Dahil kung naniniwala ka namang wala kang kasalanan, bakit hindi ka lumitaw? Ikaw pa naman ang imagine, kiniklaim ng taong ito na siya si Jesus Christ at siya raw ang may-ari ng buhay natin. Siya raw nagpatigil ng lindol. Ay, alam mo yung lindol, seconds lang yan mga 30 seconds lang yan, titigil na pero yung bagyo, hindi niya napatigil. Ay, nako. Okay, ito naman si Robin Hood. Anong balita natin kay Robin Hood? Mamaya, babalik ko tayo para sa balitang yan, makalipas ang ilang saglit. The newest, the hottest FM radio station. This is DZDG 96. Basta Mart Cafe, ang sarap ng natural. From fresh raw materials, crafted by hand, assisted by science and technology, just for the tip of your tongue. A taste of truth, a taste of science. Tangerine chocolates, a taste of hope and happiness.
tuloy-tuloy tayo. 7:46 mga kaibigan sa bansang Pilipinas. Abay, ito pa lang si Senador Robin Hood. Humimod kay Digong. Ha? Anong ibig sabihin ng humimod? Di ginamit yung kanyang dila. Hindi, yan na lang. Salitang pang-describe kung paano siya sumisip-sip kay Digong. Yan. At sabi niya, better daw ang sitwasyon o mas maigi daw ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Matapang daw si President Bongbong Marcos sa pagharap sa panliligalig ng China sa mga Pilipinong magdargat sa ating exclusive economic zone. Pero mas better daw ang sitwasyon noon. Panliligalig na hindi lamang sa mga mangisdang Pilipino kundi maging sa ating Coast Guard at militar. Pero dagdag ni Robin Hood na ang buhok ay kala mo'y buntot ng kabayo sa haba. Tapos ang balbas kala mo'y Pirate of the Caribbean. Dagdag niya, hindi niya kukontrahin si Marcos dahil siya ang Pangulo at arkitekto ng ating foreign policy. Sabi pa niya, hindi panahon na kontrahin ng Pangulo pero para sa kanya, mas mapayapa ang sitwasyon ng si Digong ay Pangulo pa. Oh no! Ano sabi mo? Oh no! Oh yan. May kumukontra. Ano raw yun? Doon daw panahon ni Digong, mayroon din kaso ng paninita sa mga mangisda at kaso ng pang-abuso pero walang marahas na enkwentro ng ating mga otoridad. Walang panganganyo ng tubig at walang nasasaktan at napuputulan ng daliri. At sa kabilangan yan ay nananatiling mahinahon at ayaw gumamit ng dahas ang Pangulo, kundi pulos lang tayo note verbal at diplomatic protest. Matapang ba yun? Matapang ba yun? Hindi raw. Pero ganoon ang sitwasyon ng panahon ni Duterte dahil nagpatuta siya sa China. Sabi ng isang kolumnista, minura-mura niya ang presidente ng US at pinuri ang leader ng China na si Xi Jinping. I love Xi Jinping, sabi pa ni Duterte. Natural, papaboran siya ng China. Ang ruling ng International Tribunal na nagsasabing sa atin ang karapatan sa West Philippine Sea ay isa lang daw kapirasong papel na pwedeng ibasura. Sangayon kay Digong. Siya rin ang nagsabing mabuti kung magiging probinsya ng China ang Pilipinas. Ay pahig ba kayo? Pahig ba kayo ron mga kaibigan na ang Pilipinas ay magiging isang probinsya lamang ng China? Oh no! Yan. Hindi pwede. Hanggang ngayon, hindi na siya presidente. Maliwanag pa rin ang pagkatig ni Digong sa China na pinapalakpakan pa ng kanyang mga alipores. Di ba may pelikulang Andres Bonifacio? Sinong lumabas doon na Andres Bonifacio? Di ba si Robin? Si Robin Hood? Isang historical movie yan Dapat, alam niya, ang tunay na pag-ibig sa bayan. Yan. Mahilig ba kayo kumain ng ice cream? Ikaw, Polo, paborito mong ice cream? Hindi. Bakit? O ikaw, Alan, ice cream? O umorder ka sa Buddies. 3 tigigisa tayo. Kaya lang, sarado pa ngayon. Alam nyo, excuse nasasamid ako, may nakaalaala na naman sa akin. Sino kaya? Sino kaya sa kanila? Isang doktor sa Mumbai, India, ang nakabili ng ice cream. Ice cream kayo dyan, na may toppings na daliri. Aba, bago yun Sa ibabaw ng ice cream, may toppings na daliri. Nag-viral kumakailan ng video na kinuna ng doktor na si Brendan Ferrao kung saan ang ice cream na in-order niya online ay may putol na daliri ng tao. Aba, ano kaya yun?
Ayon sa kanya, umorder siya sa isang online app ng 3 ice cream in a cone na gawa ng Indian ice cream brand na Yumo. Pagka-deliver sa kanya ng in-order na ice cream, ang una niyang kinain dito ay ang butterscotch flavor. Masarap yan. Nang nasa kalagitnaan na siya sa pagkain ng ice cream, naramdaman ng kanyang dila na tila baga may malaking piraso ng mani ang naturang ice cream. Pambihira namang mani yun, kalaki-laki. Yung daliri naman mas malaki ang kaysa sa mani. Ngunit, nang pinagmasdan niya ang inakalang mani, nagulat siya na mayroon itong kuko. Isa pala itong putol na daliri. Oh no! Kahit halos masuka si Dr. Ferrao sa sobrang pandidiri sa kanyang nakita, agad niyang kinunan ng video ang ice cream bilang pruweba dahil nag-alaala siya na kapag natunaw ang ice cream at ano ito? Natigas yung dila ko kakakain ng ice cream yan. Humiwalay na ang daliri dito, baka pag hinalaan siya na sinisiraan at sinasabotahe lang niya ang produkto. Agad niyang pinost sa social media ang video at inireport niya ito sa pinakamalapit na police station. At matapos i-report sa pulis, kinuha ang daliri bilang proof o ebidensya at isa sa ilalim na rin sa forensic examination para matukoy kung totoo bang daliri ito ng tao. At sa investigasyon na isinagawa ng mga otoridad sa supply chain ng Yumo, ang ice cream na nakain ni Dr. Ferrao ay gawa ng Fortune Dairy, isang third-party ice cream factory na kinokontrata ng Yumo para mag-manufacture ng kanilang mga produkto. Sa masusi nilang investigasyon, napagalaman na may isa palang factory worker sa Fortune Dairy na nagkaroon ng injury sa hinlalaki. Aba, laking daliri. Kung hinlalaki, ano? Ito yung pinakamalaking daliri. Sa katunayan, inaalam pa kung ang naturang factory worker ang may-ari ng daliring natagpuan sa ice cream. Sa inilabas na statement ng Yumo, humihingi sila ng paumanhin kay Dr. Ferrao at nirecall na nila ang lahat ng ice cream na gawa ng Fortune Dairy. Sinuspindi rin nila ang produksyon ng lahat ng kanilang produkto sa naturang factory. Sa kasalukuyan, nagsampa na ng demanda si Dr. Ferrao sa Yumo. Ang mga kasong isinampa niya laban sa kumpanya ay adulteration of food intended for sale, sale of noxious food, endangering life or personal safety of others. Yan. Kaya mga kaibigan, kung kayo'y kakain ng ice cream, tingnan naman ninyo, huwag yung basta lang himod kayo ng himod ng ice cream. Ay baka mamaya may kasamang daliri yan. Tapos kumikibo pa yung daliri, kumakaway-kaway pa sa'yo, gumaganyan-ganyan, kukundit-kunditin ka pa, kukuhit-kuhitin ka pa. Ay, nako. Okay. Tuloy-tuloy ho ang kampanya ng PNP at ng LTO laban sa mga hindi rehistradong motor. Kaya may mga checkpoints na mapapansin kayo sa iba't ibang lugar sa bansa upang siyasatin o salain din sa checkpoints hindi lamang mga motorsiklo, kundi pati mga four-wheeled vehicles. At hindi lamang yung 4 na gulong, pati yung sobra sa 4 ang gulong. Yan. Ibabalik na rin po ang sistema na maging ang mga four-wheeled na sasakyan ay dapat na rin dumaan sa mga checkpoints at Oplan Sita. Napansin kasi ng ating mga kababayan, lalo na ni Congressman Bosita, na puro motorsiklo lang ang pinatitigil o chinecheck sa mga checkpoint ng mga pulis at ng LTO. Bakit nga ba naman? Parang may diskriminasyon. Motorsiklo lang. Ay bakit yung mga four wheels hindi nyo sinisita?
Kaya ngayon, nag-utos po si Chief General Romel Francisco Marbil ng PNP na pati yung 4 anggulong sitahin ninyo. Ha? Dahil ang mga masasamang loob, lalo na yung mga hold-upper at mga killer, ay gumagamit hindi lang ng motorsiklo, kundi pati ng mga kotse o mga sasakyang higit sa 2 anggulong. Maging ang mga kriminal at sindikato, gumagamit din ng 4-wheel vehicles at kadalasan may mga backup na motorsiklo. Nababahala lamang si Marbil sa posibleng magdulot ng matinding traffic habang isinasagawa ang pagsita sa mga dumadaang 4 wheels sa checkpoint. Gayunman, naglabas na siya ng kautusan para sa mas maayos na checkpoint sa mga sasakyan at maiwasan ang diskriminasyon sa mga motorsiklo. Masaya na kayo mga riders, ha? Masaya na kayo. Hindi lamang kayong sisitahin, kundi pati yung mga 4-wheeled vehicles. 3 minuto ho, bago mag alas 8 ng umaga, mga kaibigan, bigyan daan natin ang ating Food for the Soul, mga kaibigan, na ating kukunin. Binubuksan ko lang, ha? Saglit lang. Ito ay kukunin natin sa aklat ng Korinto. Unang Korinto, chapter 12. Chapter ano ito? Saglit lang ho. Ito, chapter 10. Yan, chapter 10. Verse 12. And 13. Ganito ang sabi, mga kaibigan. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nakatayo. Baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan. Ang ganda ho, ano? Kung kayo man, mga kaibigan, ay nasa mga panahon o sitwasyon na nakararanas kayo ng mga pagsubok, huwag ho kayong mabahala. Sapagkat ang sabi rito, ang katiyakan na binibigay sa atin ng Panginoon, wala pang pagsubok na hindi ninyo makakaya. Hindi kayo susubukin ng Diyos ng higit sa inyong makakaya. Yan. Okay. Yan po ang ating Food for the Soul. Hatid sa inyo ng ating palatuntunang Romy and Ben at your service at ng himpilang DZDG 96.7 Destiny Radio at ng inyong kaibigan Prof. Ben Del Mundo. Makalipas po ang ilang saglit, magbabalik tayo. Bigyan daan muna natin ng ang pagbati sa mga may kaarawan ngayon. Nakaready ka na ba, Paul, sa ating birthday song? Okay, go! Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mausog mo kami. Alright, happy birthday kay Luis Saballero. Aba, naging estudyante ko ito. Si Luis Saballero, birthday pala niya ngayon. Happy birthday! At ganoon din kay Sofia Carmelita Resurrección. Likewise to, Manuela Chong. At kay Janice Abrasia, happy birthday. Kay Van Sales, ang pangalan na anak ni Teacher Fe Alan Sales. Happy birthday, Van. Sa lahat ng mga sumapit sa kalang kaarawan sa araw nito ng Martes, July 9, 2024, wabati ho ang inyong kaibigan Prof. Ben Del Mundo. Happy birthday. May your days be many and your tears be few. Happy birthday. Sana'y mausog mo kami. Happy. Okay, ingat-ingat po kayo sa pagdiriwang ng inyong
kaarawan sa inyong selebrasyon, ha? Huwag masyadong maraming nakalalasing. At sa mga kakain naman, huwag masyadong magbubundat. Baka naman kayo tumaas ang blood sugar o tumaas ang inyong kolesterol, mahirap na. Okay. Abay, kahapon pala ay nagdiwang ng 51st wedding anniversary ang ating mga kaibigang sina Eddie at Sonia Ginto. Aba, ay matagal na pala silang nagsasama sa hirap at ginhawa. Eddie at Sonia Ginto, happy wedding anniversary. At ganoon din, sumapit din sa kanilang wedding anniversary sina Ethel at Brian Orfano. Bata pa ito mga ito. Baka ito'y wala pang 10 taon na mula nung ikasala, no, ha? Ethel and Brian, happy wedding anniversary. At welcome home daw, welcome home kay Minette Enriquez ng Dayang Ones. Walan diyo, hindi tumatanda itong mga ito Laging bata. Minette Enriquez, welcome home. Saan ba galing itong si Minette? And good morning ang ating bati kina Nika Cabana. May pagbati sa Messenger. Okay. Okay. Nika Cabana, good morning. At gana din kay Chay Chay Pabilano. Good morning kay Lauron JB. Kay Gloria Hernandez. Kay Edison Haro, diyan sa California. Kay sa ating kaibigan at magandang lalaking si Rino Danganan ng New Dimension Hardware and Construction Supplies. Good morning. At kay Hil Formaran, good morning din. As well as kay Tita Baronia. Yan. Sinong babatiin natin? Wala naman nakalagay dito binuksan ko na ang Messenger. Ano ito? Teka lang ha. Ano ito? Hindi naman pagbati ito teka, baka may isa pa. May iba pa. Wala. Okay. Alas 8:06 mga kaibigan ng ating tumpak na oras sa buong kapuluan. Tuloy-tuloy po ang ating palatuntunan. Romy and Ben at your service, which comes to you every morning at 7 to 7:30 ang ating Balitang Balita na hatid sa inyo ng RB Laborte Development Corporation. At 7:30 to 8:30 ang ating Public Affairs program na Romy and Ben at your service. Yan po Monday to Friday. At tuwing Sabado naman, ang Trabaho Sabado ni Judge Romy Villanueva. At yun din ang kanyang newscast na Balitang Saturday. Yan po ay sa DCDG 96.7 Destiny Radio. Okay. Anong balita sa mutya ng Pilipinas candidate at sa kanyang boyfriend na Israeli? Nakita na ba? Nakita na po. Anong may tawag ba? Pinapabati. Sige, pakitingnan mo hindi ko makita Alam mo, pag nasarap ako ng mikropono, ang hirap na pagsabay-sabay nagmumultitasking tayo. Inihayag ho kahapon ng NBI, mga kaibigan, na batay sa lumabas na resulta ng isinagawa nilang autopsy sa bangkay ng beauty queen contestant at ng kanyang nobyong Israeli ay kapwa may tig-2 tama ng bala ng baril sa kanilang katawan. 8:01. Ito ba? Ito kahulihan? Bless morning po, Sir Ben. I would like to greet my son a happy 27th birthday, Angelo Enriquez Colisa. Thank you for being a good son na palagi akong sinasamahan sa lahat ng oras and a good brother to your siblings. Stay strong, good health, and happiness. Sana kung makita muna ang girl of your life. We love you so much and God bless always. Enjoy mo lang birthday mo today. Cheers from your
family. Okay. Ito lang ha. Wala nang iba. Okay. Yan. Alas 8 na mga kaibigan. Okay, tuloy tayo ron sa balita ng NBI tungkol dun sa candidate sa mutya ng Pilipinas at yung kanyang Israeli boyfriend na napatay. Ano ho? May tig-dalawang tama ng bala ng baril sa kanilang katawan. At sangayon kay NBA Director Jaime Santiago, na ang beauty queen contestant na si Geneva Lopez, 27, batang-bata, no? May tama ng bala sa kanyang likod at hita. Samantalang ang kanyang nobyo na si Yitzhak Cohen, 37, ay may tama ng bala sa dibdib at malapit sa kilikili. At sa ngayon sa CIDG, kay Director Major General Leo Francisco, nagkaroon sila ng breakthrough sa investigasyon sa pagsurrender sa mga otoridad ng nakonsyensiyang SUV driver na si alias Jess. Siguro hindi makakatulog itong tao ito. No, nakonsyensya. Siya pala ang driver ng SUV. Yung bang SUV na sinunog. Si Jess, itinuro rin niya ang dalawang dating pulis na may kinalaman sa krimen at itinuro ang pinagbaunan ng bangkay ng magkasintahan sa isang quarry site sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong Sabado. Ito ay mga awol na pulis. Awol. Ibig sabihin, hindi rumi-report sa kanilang duty. Ang nasabing mga dating pulis ay absent without official leave. At siya umano ang nag-hire kay alias Jess na ginawang state witness ng PNP CIDG sa krimen. Ang dalawang dating pulis ay nasa kustodiya na ng polisiya. Yung dating dalawang pulis na ngayon ay suspect sa kaso ng pagpatay kay Geneva at sa boyfriend niyang si Yitzhak ay siyang bumaril at pumatay doon sa dalawang biktima. At ang dahilan ay land dispute, land raw. Itong impormasyon na ito ay nanggaling sa CIDG. Sabi ho itong sina Michael Angelo Gian at Robel Abuso, yun dalawang pulis, ay siyang bumaril. Ang istorya pala, si Gian ay nagsalda ng lupa kay Geneva Lopez. Ngayon, gusto nang bawiin ni Geneva yung pera. Gusto nang bayaran para may sauli na yung lupa na isinanla ni Gian kay Geneva. Sabi naman ni Gian, meron daw siyang buyer doon sa lupang isinanla kay Geneva. At ang umaktong buyer ay tungang si Robel Abuso, yung isang dating pulis. Kaya talagang planado. Pinalano nila yung pagpatay. Ngayon, dinakip din ng mga pulis itong isang nagangalang Jeffrey Santos na involved din dito sa pamamaslang sa dalawang biktima. Wow. Kaya mahirap yung mahirap yung mga ganyang sanla-sanla ng lupa. Tapos ang kausap mo yung mga dating pulis. Salamat naman at nagkaroon na ng linaw ang kasong ito. Ay nako. Pulis na naman mga kaibigan. Kaya tuloy yung iba nating mga kababayan, hindi mo masisisi. Takot sa pulis. Nung panahong una-una, kapag nakakita ng pulis, pakiramdam mo safe na safe ka. Ligtas na ligtas ang pakiramdam mo. Dahil sila ay inaasahan mong maglilikod at poprotekta o magtatanggol sa iyo. Pero ngayon, iba na ang panahon mga kaibigan. Iba na. Hindi naman sa nagiging judgmental tayo. At hindi rin ito isang generalization. Sapagkat sa totoo lang, marami pa namang pulis na matitino at maasahan.
Mabibilang mo lang sa daliri yung mga talagang pasaway at mga eskalawag. Pero dahil sa ginagawa ng ilan nating mga kapulisan na na-involve sa iba't ibang uri ng krimen, hindi natin masisisi yung ating mga kababayan, yung ilang mga netizens na matakot sa mga pulis. Lalo na nung panahong uso yung tokhang at yung war on drugs. Nako! Nakataas na ang iyong mga kamay. Surrender na. Pati paa nakataas na. Babarling ka pa rin, papatayin ka pa rin. At tuwing may eleksyon naman, marami ding pulis. Mga bata-bata ng mga politiko gumagawa ng kalokohan. At tungkol sa mga illegal na droga, sangkot din ng mga pulis. Yan ang mga aktibidades ng mga pulis na sumisira sa maraming magandang imahen. Yung magandang image ng PNP. Ano bang kulang pa ba ang sweldo? Tinaas na nga ang sweldo ng mga pulis eh. Bakit sila ganito? Naalala ko si dating Vice President Emmanuel Pelaez, kung kilala nyo. Marahil yung mga kabataan ngayon, hindi nakilala si dating Vice President Emmanuel Pelaez nung siya'y madala sa ospital sapagkat kung di ako nagkakamali, na-ambush yun eh. Nung nasa ospital siya, ito'y panahon ng Marcelo ha. Nung siya nasa ospital, may kausap siyang isang general. Ang tanong niya, what is happening to our country, General? What is happening to our country, General? Alas 8:15, ang oras, mga kaibigan. Okay, tuloy-tuloy tayo. 8:18, mga kaibigan. Kasama niyo pa rin si Prof. Ben Del Mundo. Ang mga bubuyog pala, mga kaibigan, gumagamit din ng kuryente. Pero hindi sila nagbabayad sa Meralco. Sapagkat ang mga bubuyog ay may sariling elektrisidad. Bees generate an electric charge para makatulong sa kanilang paglipad at makapag-navigate. Kaya ito lamang ang hayop sa balat ng lupa na gumagamit ng elektrisidad para makalipad. Magaling ano? Ngayon lang natin nalaman ito. Now you know. At ang mga bubuyog ay napakalakas ng pang-amoy. Yung kalang sense of smell ay incredible, pambihira, mga kaibigan. Sapagkat napakalakas. Kahit na 1 milya ang layo ng isang bulaklak, naamoy ng bubuyog yung bulaklak na yon. Galing ano? At sila ay nakakakilala ng mukha ng tao. Kaya pag nakita si Prof. Ben ng bubuyog, abay kilalang kilala. At halimbawa nagpangitang muli kami, kilala pa rin ako ng bubuyog. Wow! Yan ang mga karagdagang kaalaman, mga kaibigan, natin sa inyo ng ating palatuntunan. Itinutulak sa bababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukala na naglalayong libre sa buwis ang night shift differential pay o ang dagdag na sahod sa mga nagtatrabaho ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Yeah. Ito ay sangayon kay Makati City Representative Luis Campos Jr. na sa ganitong paraan daw, hindi na umano mababawasan ang dagdag na kita ng mga empleyadong nagtatrabaho ng 10 oras ng gabi. Isa nga naman, mahirap magtrabaho sa gabi. Ako, hindi ako magtatrabaho sa gabi. Mas gusto ko tulog. Sarap matulog, di ba? Our bill seeks to further augment the take-home pay of workers and help them cope with the soaring cost of living. This will also give more meaning to the mandates of the Constitution for the state to provide full protection to labor, promote the welfare of workers, and to assure them a rising standard of living, sangayon kay Campos. Sa ilalim ng Labor Code, ang mga nagtatrabaho ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ay makatatanggap ng night shift differential
na ang halaga ay 10% ng sahod ng empleyado kada oras. Yan. Pakinggan nyo mga kaibigan, ha? Pag pinagtrabaho kayo ng inyong boss ng gabi, you're entitled to a 10% differential pay. Night shift differential. Sa kasalukuyan ay subject pa rin ito sa income tax kung ang kita ng manggagawa ay lalagpas sa 250,000 sa isang taon. 250,000 isang taon. Ano yan? Sige. 250,000 isang taon. Magkano sa isang buwan yan? A little more than 20,000 per month. Diba? Pag lumampas kayo doon, ay papatawan na ng income tax yung inyong night pay, yung night differential pay. Ang isinusulong ni Congressman Campos, huwag nang patawa ng income tax. So kung wala ng buwis, yan nga naman. Hirap-hirap mag-trabaho sa gabi. Sa ngayon sa Article 86 ng Labor Code of the Philippines, every employee shall be paid a night shift differential of not less than 10% of his regular wage for each hour of work performed between 10 o'clock in the evening and 6 o'clock in the morning. Ay yung mga nasa call center na panggabi, yung mga nurses, yung mga health workers na panggabi, yung mga driver na panggabi, kasama na rin yung mga nasa patay sindi. Kasama ba yun? Panggabi sila. Sumisweldo ba yung mga yun? Hindi yata tip-tip lang yata Pag maraming order na ladies drink, saka sila kumikita. Okay. So yung mga nagtatrabaho sa gabi, kung tawagin nga na graveyard shift. Kasi paano ba natin itatagalog yung graveyard? Ano ka sa sa bakuran ng libingan? Ganon? Panggabi kasi. Paggabi, naglalabasan ng aswang, ang mga tikbala, ang mga multo. Nakakatakot magtrabaho sa gabi. Ang mahirap niya kung bibiyahe ka pa, magko-commute ka gabing-gabi, delikado. Kaya merong may 10% na ipinapatong. Pero yung pagtatrabaho sa gabi, mga kaibigan, ang sabi ng mga medical practitioners, maaaring magdulot daw ng digestive problems. Problema sa pagtunaw ng pagkain at mataas na incidence ng cardiovascular diseases. Posibleng tumaas ang iyong kolesterol. Tataas din ang iyong depression and anxiety disorders. At prone ka sa mas maraming error and accident. At mas mataas ang rate of divorce. Ay siya nga naman, salip na kasiping mo yung misis mo o yung mister mo, wala sa gabi, nagtatrabaho ka. Nagtitisa lang sa unan si asawa. Pagka lagi kang walang kasiping, ayun, problema yon. Nagiging sanhin ng problema sa mag-asawa at tumahantong sa paghiwalay. At masakit daw sa ulo Pag nagtrabaho ka sa gabi, headaches, at parang kulang ka sa energy. At yung pagiging listo mo, nababawasan, nagtatrabaho ka, hindi ka makapag-isip ng gusto dahil kulang ka sa tulog. At hindi maganda ang iyong mood at magagalitin ka. Yung pagtatrabaho sa gabi versus sa araw ay nakakasira din ng utak. It can harm the brain. Sapagkat ito raw ay may kaugnayan sa mabilis na pag-decline o pagbaba ng cognitive abilities, ng memory problems, at buwaba ang level of alertness. At yung iyong visual focus ay apektado rin. At yung iyong impulse control ay apektado rin at nagkakaroon ng situational response.
Kaya mas mabuti sa araw na lang kayo magtrabaho. Ngayon, tulad ng mga nasa call center, mas malaki ang kita nila sa gabi. Kaya tuwan-tuwa sila. Pero sabi nga ng iba, umiikli daw ang buhay ng mga yan kapag sa gabi natutulog. Natutulog nagtatrabaho. Tulad ng mga security guards, panggabi. Marami naman security guard, mapapansin mo, pag naka-duty, tulog. Maguli ka dyan sa downtown. Nakaupo nga sila. Nandun sila sa tapat ng tindahan na binabantayan. Pero tulog naman. Huwag kayong reklamo. Walang kokontra, totoo yun. Ingat kayo, baka mahuli kayo ng inyong bisor. Ay matatanggal kayo sa trabaho. Okay. 8:27 na ang ating tumpak na oras, mga kaibigan. Tumaas. Nagmahal po ang nagmahal ang presyo ng mga school supplies. Wow. At humaba ang listahan na nasa price guide dahil nadagdagan ng 56% na produkto kumpara sa inilabas na gabay ng DTI. Ang nagmahal na 24 na produkto ay itong Merit My Future Notebook na walang plastic cover, 80 leaves, dati ay 23, ngayon 27 na. Yung Merit Pad Paper na pang grade 1 at hanggang grade 4, dati 21, ngayon 22 na. Yung Best Buy Intermediate Pad na 80 leaves ay 32 pesos na ngayon. Nagmahal na ng piso. At tumaas din ang presyo ng semi-gel pen na Artline. Dati 13 pesos and 50 centavos, ngayon 16.50. At isa pang ball pen na dati ay 19 pesos lang, ngayon ay 21 pesos na. Yung Crayola ay tumaas din. Dati 27, naging 30, yung 8 piraso. At 41 pesos naman, 83 na ngayon yung 16 na pirasong Crayola. Yan ang epekto ng mataas na inflation rate, mga kaibigan. Na mahal ang bilihin, pati school supplies. Isa pang tataas, siyempre yung allowance. Siyempre, sa mahal ng pagkain ng mga estudyante, kailangan madagdagan ang baon nila. Nakakailang sakay ba kayo? 2 hanggang 3. Magkano pumasahe? So pag ang baon ng bata ay 200 pesos lang, ay wala. Kulang na kulang. Pamasahe, pagkain, gastos pa sa classroom, may ambagan pa. Magbabayad ka pa ng Xerox, ng mga test papers at lessons. Kaya madalas gutom ang mga estudyante, nakakawa. Kung ang kinikita ng isang pamilya, kung sino man ang breadwinner, ay 500 to 600 pesos lang isang araw, at meron kang 2 anak na pinag-aaral, wow, kapos na kapos, mga kaibigan. Sa araw-araw, kapos yun. Narin ang pagkain, kuryente, tubig, gamit sa school ng mga bata, upa sa bahay, kung wala kang sariling bahay, etc., etc. Kaya, dapat lalo nating sipagan ang pagtatrabaho at huwag absent ng absent. Kasi yung iba pala absent sa trabaho Yun daw ang ginagawang paraan ng iba para hindi ma-late sa trabaho. Absent ka. Ay, pambihira, Well, wala tayong oras, mga kaibigan. Kaya, pansamantala, mamaalam ang inyong likod, Ben Del Mundo, si Prof. Benho, nagsasabing, till tomorrow, 7 to 8:30 in the morning. At may huling pahabol. Parang si huling, huling habilin. Huling pahabol. Ay, Sir Ben, pabati po ng happy birthday sa aming dalawa, Ruben Azores at Aster Del Prado Azores. Ruben po ang name ng husband ko. Happy birthday sa inyong dalawa, May your tribe increase. Sana madagdagan pa kayo. Thank you and more power to your program. Okay, thank you very much, mga kaibigan. Ingat po tayo. Have a good day, everyone. God bless us all. Veteran broadcasters